Samantala, arestado naman ang dalawang mandurukot umano ng cellphone sa bus sa Quezon City nang ihinto ng driver ng bus sa isang police mobile. Narito ang unang balita ni Jay Sabale. Nang maputol ang pinakikinggang kanta mula sa kanyang cellphone, napagtanto na raw ni Herald Montejo na nadali na ang cellphone niya. Bago daw kasi iyon, may umipit sa kanyang dalawang lalaki habang nakasakay sa isang pampaserong bus na biyaheng Novaliches. Nag-headset ako, nawala na lang yung tunog. Siniksik lang nila ako dito kasi nakatayo ako, tapos nag-headset ako. Tapos nung pagdaan nito, saglit, bumalik din siya kaagad kasi bababa na agad. Naramdaman ko na wala na yung cellphone ko. Nagsumbong si Montejo sa bus driver. Sinabihan daw ng driver ang biktima na wag munang bumaba dahil nasa loob lang ang mandurukot. Nang makita ng driver na may police mobile ang QCPD pagliko ng Muñoz galing EDSA, agad raw niyang inihinto ang bus. Yung nanakawan, pagbaba niya rito, sabi niya, tika lang, yung cellphone ko nawala. Sabi ko, umakyat ka. Kasi ang cellphone nandito pa yan. Pagkakyat niya, sabay sinarado ko yung pinto. Sabi ko sa pulis, kita ko yung ilaw ng pulis dyan, mobile dyan. Along the EDSA strategic point, kaya po ang pangyayaring ito ay na-report po kaagad sa atin. Isa-isang pinababa ang mga sakay para matukoy ang mga sospek. Dito positibo kinilala ng biktima at bus driver ang mga sospek na si Ronel Cudyo at Joshua Cordero. Pero palusot ng dalawa. Nilaglag lang po yan doon, sir. Anong nilaglag? Alin? Dinampot mo. Tapos? Kala ko po kasi Hindi ko po yung kasama yun. Hindi po kasama yun. Ayon sa driver at konduktor ng bus, hindi ito ang unang pagkakataon na inakyat sila ng mga mandurukot. Modus daw ng mga sospek na ipitin ang kanilang biktima bago dukutan. Sayang nga raw at di nahuli ang iba pang alam nilang kasamahan ng mga sospek. Sa gitna naman ng kaguluhan, isang usisero ang muntikan pang madamay dahil unang inakala ng konduktor na kasamahan ng mga sospek. Ngunit matapos makapagpakita ng mga ID at makaharap ang konduktor, pinaalis din ito at humingi ng paumanhin ang konduktor. Dinala sina Cudyo at Cordero sa QCPD Station 2 upang sampahan ng karampatang kaso. Ito ang unang balita sa Quezon City. Jay Sabale, reporting.